Sabi nila, yung taong nagustuhan mo nung 16 ka, magkakaroon ng impact sa buhay mo. Saan ang classroom ko? Hanggang sa magkakilala kami. May 5 seconds pa. 5, 4, 3, 2, 1. 1. Sorry. Dear students, I would like to welcome you all here in Dunan, ang #1 school sa buong bansa. Bukod dyan, gusto ko ring salubungin natin ang bago at isa sa pinakamagaling na estudyante rito na may 200 IQ na magiging representative ng lahat ng mga bagong estudyante rito. Students, let's welcome him! Wow! Parang ang cute niya. Mr. Principal, dear teachers, honorable guests, and fellow students, ako ang freshman representative para sa taong to. 10th grade class A, Zhang Jishu. Nung taon na yun, nakilala ko ang taong mamahalin ko habang buhay. Kasama si Zhang Jishu sa pinakamagaling na section sa buong Dunan High School. Siya ang nangunguna sa pinaka-gifted students. Ang mga genius na gaya ni Zhang Jishu, kayang patakbuhin ang sibilisasyon at baguhin ang mundo. Ang isang segundo sa buhay nila, napakahalaga para sa humanity. Base sa IQ nila, hinahati-hati ang mga estudyante sa 6 na klase, mula sa A hanggang F. Genius! You broke the record! Ang mga tungkulin sa buhay ng mga taga-class A, iba sa mga tungkulin sa buhay ng mga taga-class F. Pero gustong-gusto ko ang campus life ko. Uy, teka! Baka mahulog ako! Ano to? Teka, sandali lang! Ka pupunta! Uy, Shanshin! Pababa na siya! Tabi! Pababa na si Shisha! Wala akong puntahan natin! Bilisan niyo! Baka mawala tayo! Yung mga high achiever student na gaya ni Jishu, mahirap makita sa karaniwang oras. At ang pinakamahirap, talagang pinagkakagastosan ng school ang protective measures para sa mga Class A student na tulad niya. Jishu! Bago lang ba siya? Para sa isang tulad ko, na hindi naman matalino, isang luxury na ang makalapit sa isang genius na gaya niya. Sa loob ng 3 taon, nakikita ko lang siya habang naglalakad palayo. At masaya na ako kahit ganun lang. Wala naman kasi akong choice kundi ang tingnan siya mula sa malayo.
Nung winter vacation, sumali ako sa isang long-distance swimming event sa Boston, USA. Yung last participant na nakatapos sa challenge nung araw na yon ay isang 8-year-old na batang babae na may bone cancer, si Nana. Bago siya naputulan ng paa, ginusto niyang maramdaman kung paano maging malaya sa huling pagkakataon. Pero bago yun, marami nagsabi na hindi niya magagawa yun at delikado yun para sa kanya. Pero sa kabila nun, pinatunayan niyang mali sila. Lahat ng bagay na iniisip nating imposible, naghihintay lang ng tamang araw para makumpleto yon. Basta may paniniwala tayo at pagtsatsaga, balang araw, magtatagumpay din tayo. Salamat. Ang ganda ng speech mo. Thanks. Nag-enjoy ka ba dun si Ivan? Oo naman, sobra. Nakita raw na magkasama sa airport si Jisho at si Shawe. Sabi magkasama raw sila nagbakasyon sa US. Totoo kaya? Ang suot nila habang nasa airport, oh. Bagay na bagay sa kanila. Oo nga, para silang mga artista. Hoy, tumimik ka nga! Akin na yung phone mo! Tigay mo sa akin yan! Patingin! Ano ba? Hoy, akin na! Kaya, pagkuhan yan. May bagay ka bang hindi kayang gawin, Jisho? Yung pagpapakasal sa'yo! Huwag ka nang mangarap, Shang-Chin. Ang mga taong may 200 na IQ, mga weird mang-isip yan. Hindi mo sila maintindihan. Ang magugustuhan niya, yung tulad niya rin, gaya ni Xiaoe. Kaya huwag ka nang mag-ilusyon. Akala ko ba lagi niyo akong susuportahan? Susuportahan ka naming mag-date, pero hindi sa pag-iilusyon. Mag-move on ka na. Malapit na tayong graduate. Sabi nga ni Elsa, let it go. Kilos! Okay! Hipag, maghugas ka ng kamay. Jane, thank you. Lagi mo akong binibigyan ng masarap na lunch. Wala lang yan. Ang totoo, simpleng home cook meal lang naman yan eh. At saka hindi naman yan niluto para kung kanino lang. Kami, meron din ba? Songin niyo. Ha? Ano to? Shang-Chi, Hoy! yung sinabi niya kanina, huwag mo yung pansinin. Dahil para sa akin, ikaw ang the best sa lahat. Matapang ka, mabait ka, ganadong kumain, hindi mapili. Nakakatuwa ka talaga, alam mo ba yun? Totoo ba? Ang alin? Aray! Siyempre, totoo yun. Para sa akin, wala nang ibang babaeng kagaya mo. Kaya, hindi ba, malapit na tayong graduate, samantalayin na natin. Gawin na natin. Habang may oras pa tayo. Dahil pag hindi pa natin ginawa ngayon, baka hindi na magkaroon ng pagkakataon, Shang-Chin. Gusto Tama ka nga. Magtatapat na ako kay Jisho. Ha? Bago tayo graduate, sasabihin ko sa kanyang crush ko siya. Hindi! Thank you, Jane! Shang-Chin! Habang nagpa-fire drill ang buong school, hindi rin gagana yung security system doon. Sa buong school year, yun lang ang 10 minutes na pwedeng magkasamang isang taga-class A at class F. Kaya, Shang-Chin, galingan mo. Habang may time pa, magtapat ka na. Class, alam nyo ba na sa Africa, sa bawat 60 seconds na lumilipas, meron ding isang minuto na lumilipas? Ang sabi nila, time is gold. Alam nyo rin ba na mahirap magkaroon ng matinong kapitbahay? At ang kapitbahay ng mga Asian, kadalasan mga Asian din. Samantalang ang African... Fire drill lang yan! Pinahon lang kayo, class! Malanta! Relax! Relax! Ilalim! Inhale! Shang-Chin! Ay, nasa ka nga! Sumigaw ka mo na rin mo ako! Nandito lang ako! Protektahan kita! Shang-Chin! Sige na, umalis ka na! Kami nang bahala! Meron daw sunog eh. Tama ba? Sana naman. Ang pintong yan ang magdala sa akin sa puso ni Jisho.
Ako si Yuan Shangchin, 12th grade, class F. Gusto kita. Payag ka ba natanggapin ang love ko para sa'yo? Oo. Pero sa tingin mo, posible yun? Hindi ako susuko. Sabi mo, kahit mukhang imposible ang isang bagay, basta pagtsagaan, pwede yung matupad. Gaya ng bata sa Boston na may cancer. 'Di ba? Ano ka ba? Huh? Yung mga ganong bagay, mga tulad mo lang maniniwala ron. Sorry. Pero hindi yun mangyayari. Kasi ayoko sa mga babaeng walang utak. Buti na lang. Walang ibang nakakita. Miss Yuen Shangchin ng 12th grade class F. Makinig ka! Yung mga fire drill, hindi mo yun dapat tinatakasan para lang makapagtapat ka. 30 seconds ang nasayang sa buhay ni Jiang Jishu. Alam mo ba yun? Dapat sa student affairs ka pumunta! Shang-Chin, huwag ka nang malungkot. Napaka-boring naman ng video na binabasad ka ni Jishu eh. Walang manonood nun. Oo nga. 3 million hits pa lang naman yun eh. Tsaka isa yun sa mga trending topics ngayong araw. Kaya huwag ka mag-alala. Hello? Pa? Hello? Hello, Shang-Chin! Pa! Ha? Sarado yung restaurant. Anong ginagawa nyo? Shang-Chin! Konti na lang makakaipon na ako ng pang down payment! Hindi magtatagal magkakaroon na tayo ng bagong bahay! Pa! Lasing ka na naman ba? At saka meron na tayong bahay eh. Ayan oh. Ilang taon ka ring nangutang para lang makapag-aral ako sa Dunan. Tayo ang may pinakaabot kayang villa sa buong school district. Malaking kalokohan yan! Sinong sinaulong bibili ng ganyang klaseng bahay? Pa! Huwag tayong magsasalita ng masama tungkol sa ibang tao sa tapat pa ng bahay nila. Halika na! Umalis na tayo dito! Halika na! Halika na! Okay lang ba kayo, Pa? Dahil sa Huwag niyo lindol naman kanina ako sa takutin. Himalayas, hinihinalang bumagsak ang bahay na to dito sa school district dahil sa substandard building materials na ginamit at problema nito sa pundasyon. Nakikita natin ngayon yung may-ari ng bahay. Sir, bakit kayo bumili ng ganyang bahay? Hindi ko naman alam na substandard yung materialis nito Paano nyo naisip na makakabili ng bahay ang halaga ng isang parking lot? Yung kasi sabi sa akin ng real estate agent eh. Anong pakiramdam nyo ngayon wala na kayong bahay? Saan kayo maliligo Mataas ba ang mamaya? grades mo? Nagaganyan ang papa mo para lang makapasok ka sa Dunan? Oo nga, mataas ba ang grades mo? Scholar ka ba, Iha? Ano masasabi mo sa nangyari sa inyo? Saan kayo titira? Hindi ko alam! Pa, sa sitwasyon natin ngayon, mabuti pang tumigil muna ako sa pag-aaral para wala na ring top 100. Changchin, kahit anong mangyari, hindi ako papayag na tumigil ka sa pag-aaral. Ha? Wala talaga akong kwenta. Ano bang sinasabi niyo dyan? Nakapagpalaki kayo ng isang magandang anak? Accomplishment yun. Sa bagay, kung hindi napanood sa news nung kaibigan ko yung nangyari sa atin, hindi ko alam kung kanino tayo makikitira pansamantala. Nung mga estudyante pa kami nung kaibigan kong yun, hindi kami mapag-iiwalay. Palagi kami magkasama sa kahit anong gawin namin. Ganun talaga kami kapag Ha?
Mr. Yuen? Ako nga. Busy pa ngayon si Chairman Jiang, kaya hindi siya nakasama. Ako na ang tutulong sa inyong lumipat. Sakay na kayo. Ititiklop sa gitna. Tapos, Itiklop niyo uli sa gitna, sir. ititiklop ulit. Naku, sir. Mabuti pa origami ng bagang gawin natin. Hindi, kaya ko to. Hindi Uulitin ko ko na kaya lang ulit. origami ng Give me trash time. can. Magagawa Naku, ko to. sir. Pagagalitan ako ni Madam. Last na talaga to. Angelina, alam kong pagod ka na. Magti ka na lang muna. Namamaos na ako sa inyo eh. Nandito na pala yung guest natin. Lalapitan ko lang sila. Ituloy mo na lang yung pagtitiklop dito, ha? Hala! Oh, Changchin! Siya yung kaibigan ko kinukwento ko sa'yo. Ali! Saan Ali! ibig niyo sabihin? May kaibigan kayong mayaman? Paano yun nangyari? Hindi ko rin alam. Basta naging magkaibigan talaga kami. Hala! Yun! Long time no see! Oo nga, tama ka. Hi! Oh, Hello! honey, halika! Ikaw si Shang-Chin, tama ba? Nabalitaan ko yung nangyari sa inyo eh. Ako si Mrs. Jiang. Call me Tita. Hello po, tita. Oh, aray ko! Naku naman, Yushu! Anak, halika! What are you doing? Mag-ingat ka! He's my son, Yushu. Hi, Yushu. Kumusta? Nice to meet you. Dumb, second, estupido. Aba, ang galing niya pala sa ibang lengguwahe ah. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin siguro nun welcome. Hoy, ang ibig sabihin nun, tanga, bobo ka. Napanood ko sa internet yung nangyari sa bahay nyo eh. Ayoko nga tumira ka rito. Baka mamaya mahawa kami sa kabubuhan mo. Nagbibiro lang siya. Ano ka ba? How can you speak like that? Hindi naman nakakahawang kabubuhan eh. Tama. Kung nagkataon man na nakakahawa, naku, edi mas maganda. Mukhang si Shang-Chi pang magliligtas sa pamilya natin. Tingnan niyo to. Mga test paper to ni Yushu. Tingnan niyo, oh. Nakita niyo? Perfect! Perfect scores lahat. Ha? Hindi ko man lang maranasan ang problema sa pagpapalaki sa anak ko gaya ng ibang magulang. Itupi mo na itong lahat. Nakita mo na? Recycling. Ayos yan. Mas okay na yung hindi masyadong marami ang alam. Mas cute yung ganon. Halika, ipapakita ko ang kwarto mo. Cute ng anak mo ah. Hindi ko ganong nakita yung test papers niya. Pwedeng patingin. Sige, kahit iyon. Come in! Tita, alam nyo, sa Dunan High School po ako nag-aaral eh. Magandang school po Yes, yun. I know that. Tagaroon din yung panganay ko eh. Grade 12 na siya. Kaso, busy pa siya sa office eh, kaya hindi pa siya umuwi. Balita ko nga, maraming girls na nagkakagusto sa kanya sa school. Talaga po? Actually, kahit noon pa, pangarap ko na magkaroon ng kahit na isang anak na babae. Alam ko na, why don't you just marry my son? Tita, huwag po kayong magbibiro ng ganyan. Meron na akong gusto eh. Kaya lang, hindi niya po kasi ako gusto. Sayang naman pala. Jiang Jishu, ayoko na sa'yo, salbahe ka. Simula ngayon talagang kakalimutan na kita! Goodbye! Goodbye! Ang init. Ang pogi mo kasi sa lahat ng pictures. Dahil itatapon na kita, gusto kong makasama kita for one last time. Tulog na tayo, ha? Good night. Yuen Changchin. Anong ginagawa mo? Jiang Jishu! Ba't di ka kumatok? Pero teka, ba't nandito ka? Kumatok ako. Kaso masyado kang busy dyan sa picture ko eh, kaya hindi mo narinig. Ikaw siguro yung anak ni tita na nag-aaral sa Dunan at maraming nagkakagusto. Dito ka ba nakatira? Napaka-pervert mo. Itapon mo nga yan. Ayokong maisip na meron kang ginawa sa akin. Wag! Gusto ko to dahil cheap lang. Kung hindi mo sinabi, hindi ko nga mapapansin na may design pala. Nga pala. Sabi ni Mami, tulungan kita mag-unpack.
Tama ka. Hindi ka nga dapat tulungan sa kahit ano. At tama yung sinabi mo. Nandito ka man o wala, talagang wala na akong pakialam dun. Halika na, dali! Pareho lang naman kayo ng school, diba? Sabay na kayo pumasok ni Shang-Chin. May iba pa naman tayong bike, di ba? Oo, ang kaso nga lang, kulang ng gulong yung ibang bike natin. Ay, ewan ko ba? Sino kayang nagnakaw ng mga yun? Ang weird, hindi ba? Nakakatawa! Hindi ko talaga alam kung sinong gumawa. Jishu, anak. Sige na, dahil wala siyang magagamit na bike, isabay mo na si Shang-Chin. Huh? Ay, wag na po, tita. May test ako ngayon eh. Magbabas na lang po ako para makapag-review pa ako. Sakay na. Yan, ganyan nga. Sige, sakay na. Ingat kayo, ha? Shang-Chin, kapit! I belong to you. Ooh, ooh, ooh. I belong to you. Ooh, ooh. I belong to you. Ooh, ooh, ooh. I belong to you. Oh, baby. I belong to you. Ooh, ooh, ooh. I belong to you. Ooh, ooh. I belong to you. Ooh, ooh, ooh. I belong to you. Baba na. Huwag mo akong tatawagin, ha? Ha? Una, wala dapat makaalam na nakatira tayo sa isang bahay o magkakilala tayo. Pangalawa, huwag mong sasabihin sa family ko na nagtapat ka sa akin, lalo na kay mami. Pangatlo, sa school man o sa bahay, hanggang 5 meters lang ang lapit mo sa akin. Pag di mo nasunod ng kahit isa ron, kusa ka nang umalis sa bahay. Jiang Jishu! Sinabi ko nang wala na akong feelings para sa'yo! Klase, tama ng daldalan. Duty niyo pumulot ng bola tuwing PE class, di ba? Ako na! Okay. Ang sama-sama mo talaga. Wala akong pakialam sa nararamdaman ng iba. Dati gustong-gusto kita eh. Ang tanga ko talaga. Hoy, 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 hoy! Hindi ba ikaw yung weirdo na nagsabing makakapasok sa top 100? Bilang mga fans ni Jishu, excited na kaming makita yung joke mo. Yuan Shang-Chin, pwede bang tantanan mo na si Jishu? Ang lakas ng loob mong mag-confess sa kanya. Wala nang ibang babaeng nababagay sa kanya kundi si Xiaohui. Alam mo ba kung gaano na karaming awards niya? Marami na siyang mga youth awards, Model Student of the Year. Eh, ikaw? Hoy, Rosema, kung iniisip mong bagay ka rin kay Jishu, nagkakamali ka. Ang tanda mo na, hanggang ngayon hindi ka pa rin nag-graduate. Ha? Saka wag mong ipagmalaki sa amin yung fans club niya dahil ang papangit niyong lahat ni hindi kami interesadong sumali. Naku, sorry ha. Alam niyo kasi puro long-legged ang members ng Jishu Guardians eh. At saka puro mga taga-class A lang ang pwedeng sumali sa amin. Naintindihan niyo, hobbits? Hihintayin na lang namin na i-announce ang results, ha? Let's go! Mga duwag! Hindi niyo kami kaya, no? Kaya kayo umalis! Shang-Chin, hindi mo maitatanggig na pahiya ka this time. Pag hindi ka makapasok sa top 100, siguradong hindi ka tatantanan ng mga fans ni Jishu. Grabe. Shang-Chin, hinahanap ka ni Jiang Jishu. Ayan. Malaking gulo to.
Lagot siya dyan. Hindi siya. Sumunod ka. Talaga, ano? Sulit siya pero pa rin. Naguguluhan ako sa'yo. Sabi mo kanina wala dapat makaalam na magkakilala tayo, di ba? Tapos ngayon ikaw mismo ang lumapit sa akin. Wala na ba yung napag-usapan natin kanina? Bakit mo to sinend sa akin? Here's my eldest daughter, everyone. Just to go, girl! Sinend yan sa akin ni tita para pampabawas ng pressure sa exam. Masyado ka namang mabilis kabahan. Burahin mo na yung video na yun. Eh di burahin. Kaya lang, may hihilingin sana akong pabor eh. Tulungan mo naman ako sa homework ko. Tulungan mo ako makapasa sa exam. Sige na naman, please! Huwag ka nang umasa. Alam mo bang bagay sa'yo maging babae? Sayang naman kung buburahin ko to. Grabe, cute-cute mo talaga rito. Pag nakita nila to, lalo kang sisikat. Maganda sigurong i-share ko to sa napakarami mong fans. Tuturuan Diba? kita! Pero binabalahan kita kapag nakalabas. Hindi ba kakalabas? Yes! Ano na bang lesson ng Class F ngayon? Ano to? Yan yung addition and subtraction sa pangalan ng crush mo. Kinakalculate niyan yung matching scores ng dalawang tao. Pag zero ang lumabas, magkakatuluyan kayo. Pero mali ka pa rin dito. Magsimula tayo sa basic math. 17 minus x equals 5. 17 times 5x is equal to... 250! 250 ka dyan. Kahit yan, mali ka pa rin. Bumili si Xiaoming sa palengke ng 17 apples. Pagdating niya sa bahay, 5 na lang ang apples niya. Ilang apples na nalaglag niya? Kung nalaglag yung apples niya, bakit hindi niya pinulot? Hindi mo ba talaga Na naiintindihan? magkasama kami ni Papa. Okay, fine. Hindi na tayo magpupulot ng apples. Pumunta tayo sa bahay niyo. Sige. Nagbayad si Xiaoming ng 17 yuan sa papa mo para sa sushi. Sinuklihan siya ng 5 yuans. Sa tingin mo, magkano ang isang sushi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 12 yuans! Kung ganon, 12 pala yung X at hindi 250! Wow, ang galing mo magturo! Lampas 3 AM na ng madaling araw. Tapos pang 7th grade math pa lang nasusolve mo. Gagalingan ko pa para mapasama sa top. Science is... Ano nga ba yun? Science... Oo, sir. Yung bahay namin yan ah. Ang lesson natin ngayon yung word which. Kung gustong sabihin sa'yo ng papa mo kung gaano ka-fresh yung ingredients sa restaurant nyo, Which comes from the fishing harbor directly. correct. Sulat mo. Okay. Ano ba ginagawa mo? Bakit ba? Naiingit ka lang sa talino ko eh. Ingitero ka. Aha, ikaw pala, Jiang Jishu. Tingin mo ba mapapalitan mo ako bilang pinakasikat sa buong school natin? Akala niya yata makakapasok siya sa top 100 basta magdasal lang siya eh. Nakakatawa, sobrang imposible. Hindi pala nakakatawa.
y to the square of proportionality between integral 1 and 2. Ito na yun. Mahalaga to. Pagkatapos nun, magiging 16 minus x square root number. Okay? Kailangan mong memorize to. Kung gusto mong masama sa top. Kasi lalabas to. I-calculate mo. Jishu! Nasolve ko na! May eye bags na siya dahil sa puyat. Jishu, promise, gagalingan ko. Hindi kita bibiguin. Oh, ang galing naman! Kahit kailan, hindi pa nagpuyat si Jishu, ah. Pero ngayon, tinitiis niya para lang kay Shang-Chin. Good night. No cheating, ha? Okay, class? Yun! Meron na lang. Teka! Tingnan niyo lagi sa akin test papers niyo! Tsaka no running! No shouting! Excuse me! Sorry, makikiraan lang! Padaan! Padaan! Excuse me! Salamat, nasa top pa rin siya. Ano ba yan? Isa-isay mo. Nabukasan na naman bakon ko nito eh. Hoy, 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 hoy! Wala ka sa listahan, no? Thank you na rin dahil kung hindi dahil sa'yo, di namin malalamang ayaw ni Jishu sa bobo. Excuse, tabi dyan. Kunan mo ako sa tabi ng pangalan ni Jishu. Uy, si Principal! Hello, sir! Hello po. Hi, sir. Hi, sir! Tabi kayo dyan, tabi-tabi. Good afternoon po! Cute talaga. Si Jishu? Ba't nandito siya? Nalaman naming 2 estudyante pala ang nakakuha sa 100 spot natin ngayong taon. Dalawa? Ano? Kaya kailangang ilagay yung isa pang pangalan dito. Sino kaya? Sino? Yuen Shang! Chin! Hi, Shang-Chin! Bakit naman siya? Maraming paraan ang ginawa namin para masigurong authentic yung score ng exam ni Wen Shang-Chin. At nalaman namin, nagpantay talaga sila ng isa pang nakapasok sa 100 spot. Ang galing! Nakapasok ka! Sa top 100! Nakalagay yung pangalan mo, Shang-Chin! Tatalo ko yung ibang estudyante! Jishu, nakita mo ba yan? Top 100 yan! Nakapasok ako sa top! Maswerte ka lang. Sumabay kasi to kung kailan marami nag-a-apply for university exams. Kaya maraming hindi nakapag-test. Lakas pa rin naman ang swerte, di ba? Bihira lang ang mga taong swerte. Jishu, nagawa ko. Nailagay na rin sa iisang papel ang pangalan nating dalawa. Congrats. Congrats, Shang-Chin! Congrats, Shang-Chin! Sa'yo!
sports. Hoy, bakit na naman? Umalis ka na. Oo nga. Nakapasok ako sa top 100! Ang galing-galing ko! Puro aral lang ang alam ng Jisoo na yun. Shang-Chi, mas astig ang mga lalaking magaling sa sports. Dito mo makikita kung gaano rin ako kapogi. Tama si Jin. Oras na para magpasikat ng Class F. Tatalunin natin ang mga nerd ng Class A! Tama! Kung magagaling silang mag-aral, pwes wala naman silang kalaban-laban sa mga lakas natin! Tama! Celebrate! Galing ka, Shachi! Top 100! Baka na! School Anniversary Sports Meeting ng Tunan High School ay ang paglalaban-laban ng mahuhusay at sports-minded na estudyante ng 12th grade! Pero walang buhay! Ano to? Conjugation parabola relay? Periodic table of elements competition? Sports meeting ba talaga daw? Science meeting! Kahit ang Class A ang kasalukuyang namumuna, hindi may tatangking simulat sa pool. Wala pang sino man ang nakakatalo sa pambato ng Class F na si Ajin pagdating sa sports. Pero posible kayang mabago yon ang pambato ng Class A na si Jiang Jisoo. Mukhang magiging mahigpit ang labanan ng dalawang estudyanteng ito at yun ang kailangan nating abangan hanggang sa dulo ng sports meet. Tingnan nyo! Nag-flex ng muscle si Jisoo! Ah! Jisoo! Jisoo! Good luck! You can do it! I love you! Woohoo! Meron din siyang mature fan. Ito po yung fan site namin. Sumali rin kayo sa amin para sama-sama tayo mag-cheer para kay Jiang Jisoo! Uy! Ang cute naman ang legs ni Jisoo! Tingnan niyo yung thigh muscles ni Jisoo! OMG! Go, Jisoo! Go, Jisoo! Go, Jisoo! Tingnan niyo, nag-split siya! I love you talaga, Jisoo! Uy, Shang-Chi. Ha? Nag-cheer ka ba talaga para sa Class F? O para dyan sa crush mo? Go, Ajin! Kaya mo yan! Yay! Lahat ng relay participants, maghanda na kayo sa pagsisimula ng laban! Good luck! Hoy, Jiang Jisoo, kahit pa ikaw ang gusto ni Shang-Chi, hindi mo siya maaagaw sa akin. Mali ka na kinuha. Pero base sa naalala ko, sa akin nagtapat si Chang-Chin, di ba? Tsaka, tanga lang nagseseryoso sa ganitong klaseng competition. Jiang Jisoo, ang lakas ng loob mo! Wala kang umahamon sa akin sa sports! Ano tinitingin-tingin mo? Tumimik ka kayo dyan! May iba palang may gusto kay Shang-Chin. Kaya kapag hindi nagmadali si Jisoo, malamang maaagaw si Shang-Chin sa kanya. Hindi, kailangan ko mag-isip ng paraan. Go, Jisoo! Tapos may isang bar si Jisoo at si Shang-Chin ang klase! Ano nangyari? Wow! Tingnan mo! Ang cute naman itong iwan Shang-Chi na to! Bagay na bagay silang dalawa ni Jisoo, hindi ba? Tita, pwede ba? Igalang niyo naman yung
taste ni Jisoo sa babae. Photoshop lang po eh. Ang kapal talaga ng mukha ng Shang-Chi na yan. Mas magaling pa yung mga pinotoshop namin eh. Oh, eto tita oh. Tingnan niyo to. Maganda kayo, di sa'yo. Sige ako, hinayas bagay kami sa dalawa. Nag-aalala, peke lang yan sa inyo. Totoo yung sa akin. Hindi to peke. Kapag nalaman ko ng lahat, palalayasin ako ni Jisoo. Malapit nang magsimula ang 12th break mixed relay. Lahat ng mga participants, magsipaghanda na kayo. Ready? Class F ang kasalukuyang nangunguna sa karera. Pero hindi na yan mahalaga. Dahil inaasahan nating mababaliktad din ang sitwasyon yan maya-maya. Xiaojin! Xiaojin! Dali! Bilisan mo na! Shangshin! Go, go, go! Akin na! Ano ka ba? Alis na! Ayan! Ayan na! Huling pasahan ng balon! Pambihira! Ang mga taga-class F na talaga ang makakagawa ng ganyan kabobohan! Pambihira niya ang mga paniwala! At ang nanalo sa Boys and Girls Mixed Relay, walang iba kundi ang klase! Ngayon, narito ang nag-iisang MVP ng klase, Yang Jisoo para tumanggap ng award. Pero bago ka natin bigyan ng award, gusto ko munang ipaalam sa'yo na bukod sa kakaibang husay na pinakita mo sa laban natin ngayon, naagaw din ang atensyon ng karamihan sa mga tao rito dahil sa mga chismis na kumakalat tungkol sa inyo ng estudyanteng si Yuen Shang-Chi ng Class F. Shangshin, hindi totoo magkasama kayo sa bahay, di ba? Halimo mo mga lalaki. Sa ganda mo imposibleng hindi siya maakit. Huwag mo sabihin... Hindi totoo yan. Hindi totoo magkasama kami sa... Iuwi mo yan. Tapos labahan mo. By the way, agree ako rin sa sinabi mo kanina. Totoong halimaw ang mga lalaki. Hindi talaga totoo yun. Tinutulungan ko lang siyang maglaba minsan. Arjin! Sino minawag na? Tahimik! Ano ba paglalaba pinag-uusapan niyo dyan? At ikaw naman, Yang Jisoo, ano ba pang hinihintay mo? Kanina ka pa namin tinatawag dito. At kayo na ba mga talo ng Class F? Iligpit nyo na yung mga equipment, dali! Anong ibig mong sabihin talunan? Sinong talunan? Sobra ka naman! Tanggapin mo na kasi. Natalo kayo sa laban, di ba? Ngayon, kung hindi mo yung matanggap, ibig sabihin nasa iyo ang problema. Hindi mo dapat questionin ng teachers. Alam mo ba sa ugali mong yan, hindi na nakakagulat kung maging loser ka habang buhay. Sira ulo ka! Tama na yan! Para sabihin ko sa'yo, masarap magluto si Ajin. Kahit sa pagkain lang nakakapagbigay siya ng ligaya. Mabait siya. Maunawain. Hindi gaya mo. Akala mo kung sino ka. Pero ako pa rin ang gusto mo, hindi ba? Ako si Yuan Shang-Chin, 12th grade, Class F. Gusto kita. Pero sa tingin mo posible yun? Gusto kita. Gusto kita. Gusto kita. Ibig sabihin,
Gusto rin pala sa anak ko si Shang-Chi. Buti na ihanda ko to. Asang-asa ka. Oo nga. Oo, tama ka nga. Pero nagsisisi ako na ikaw pang nagustuhan ko. Ang bait-bait talaga ng anak ko! Birthday ko ngayon, pumalag siya na medyo malasing. Here's my eldest daughter, everyone! Josh Shu! Go, girl! Sisyo, ikaw ba yan? Tama na! Ginto niyo yan! Tama na sa amin yan! Ba't ba kayo gumagawa ng gulo, ha? Dinilit ko pero niretrieve ko rin. Yun, Shang-Chi. Jiang Jishu! Patawag mo ang kamay niya! Tahimik! Shang-Xin! Shang-Xin! Bawal mag-konti kahit matapos ng karera! Patuloy dapat mong hawakan, hindi yan! Shang-Xin! Ano ba yan, anak? Ano ba, Jishu? Bitiwan mo ako! Anong ibig mo sabihin? Sinabi ko na hindi ba? Nagsisisi ako nagustuhan kita. Kasi para sa'yo, joke lang ang nararamdaman ko. Malapit ng graduation. Pagtungtong ko ng college, sisiguruhin kong sa mas matino ako magkakagusto. Pag nangyari yun, titigilan mo na ako. At hindi mo na ako makikita. Dahil hindi na kita mahal sa panahong yun. Hindi mo na ako mahal sa panahon yun. Magagawa mo ba yan? Alam mo kasi, ipapaayos ko tong bahay at ang gusto ko malaki ang maging kwarto ni Xiao Ai. Pero madam, mas malaki na nga ang kwartong yun sa kwarto niyo eh. Sino po si Xiao Ai? Eh di ang magiging baby niyo. Huh? Shang-Chin, nung sports event yung kasi, nakita ko nag-propose ka na pala dati kay Jishu. Tita, matagal na panahon na po yung nangyari. Ay, huwag ka nang mahiya. Halika, maupo ka. Shang-Chin, alam mo ba, mula nang dumating ka rito, ang laki ng naging pagbabago ni Jishu. Kahit ang palagi niyong nakikita yung pagiging cool niya, alam ko ang nararamdaman niya. Nung nagsisimula pa lang ang business namin, hindi madali yun. Nawalan ng time sa kanyang daddy niya. Kaya, sinanay ko siyang maging strong and independent. At nang lumaki siya, sabi ng lahat, bagay talaga siyang maging tagapagmana ng Panda Toys. Maaga niyang dinalang malalaking expectations na yun ng ibang tao. Mahana ka talaga sa daddy mo. Kaya nag-aral siya. Thank you for coming. Sa ngayon, hinihintay na lang namin na mapag-exam siya. Pagkatapos noon, mag-aaral na siya abroad. Alam mo, ang palagi kong hinihiling kay Jishu, yung maging masaya siya. Shang-Chin, siguro iniisip mo na tinutulungan ka lang namin. Pero ang totoo, tinutulungan mo rin kami sa pagpunta mo rito. Binago mo si Jishu.
Tita, hayaan nyo. Pinapangako ko po na talagang babantayin ko siya. Good morning. Wow! Ngayon nga pala ang big day ni Kuya para sa IS-18 niya. Tingnan mo, oh, hinanda namin ang lahat ng ito para sa iyo, anak. Celery para sa kasipagan, labanos para sa swerte, leeks para sa talino, tamales para sa mataas na score. Tama yan, para to sa mataas na score. Oh, tikman mo, oh. Buksan natin. Wow, anak! Napakaswerte mo naman talaga. Alam mo bang yan mismo yung binalo ni Shang-Chi? Oh, kumain ka pa? Hindi na. Okay na ako. Alis na ako. Ang pangit naman yan. Pasensya na. Kagigising ko lang, wala pa akong makeup. Yung charm ang sinasabi ko. Pero hindi ka rin nalalayo. Ako mismong nagtahi nito eh. Nagfasting ako at matagal ako nagdasal kay Buddha. Kaya kahit pangit to, bibigyan ka nito ng swerte. Ayan, good luck na lang sa IS-80 ah. Good luck, anak! Go, Jishu! Go, Jishu! Go, Jishu! Go, Jishu! Sandali, may nahulog ka, oh. Excuse me. You're late. Sorry. Isit ka, babae ka. Ito na, sir. Salamat. Ipagdarasal kita dito sa bahay, Jishu. Huwag ka na magdasal. Lumayo ka lang, okay na. Ibig sabihin, tapos na siya sa kalahati ng exam. Nagbunga yung pagpupuyat ko para sa good luck charm. Makakauwi na ako ngayon. Uy, may nasagasaan! Kawawa naman. Buhay pa ba? Excuse me. Ambulansya! Oh, Chang-Chin. Buti gising ka na. Ang sama po ng panaginip ko. Nabundol daw ako. Hinatid ako ni Jishu sa ospital kaya hindi siya nakapag-exam. Dahan-dahan. Pa, Ha? ang pangit talaga ng panaginip ko. Hindi pwedeng mamiss ni Jishu yung exam ng dahil lang sa akin. Kahit pa nasaktan si Shang-Chin, hindi tamang pinalagpas mo yung exam. Teka, Shang-Chin. Ang exam na yun. Anak! Ayoko kinalaman kay Shang-Chin. Ayoko talaga mag-aral sa abroad. Ayoko rin magmana ng company. Kahit kailan, hindi ko ginusto yun. Jishu! Bakit ngayon mo lang sinasabi yan? Okay, fine. Ano nang plano mo ngayon? Hindi pa ako sigurado. Kailangan ko pa mag-isip. Bigyan niyo pa ako ng panahon. Kung malabo ang isip mo, hindi ka makakapag-decide. Pinalaki kita ng maayos for so many years, tapos ngayon ito ang sasabihin mo sa akin! Jishu! Sige, Dad. Gagawin ko yung gusto nyo. Mag-aaral ako at sasaluhin ko yung business nyo. Then magpapakasal ako sa babaeng pipiliin nyo para masaya na kayong lahat!
Pero paano ako? Alam ko naman na mahal niyo ako eh. Kaya gusto kong kumilos mag-isa at maging responsible sa future ko. I hope you'll understand. I'm sorry. Sorry po, tita. Tito. Alam ko kung hindi sinasadya ni Jisho na saktan kayo. Kakausapin ko siya. Maupo ka, honey. Relax ka. Ang dibdib ko. Jisho! 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 Huwag ka namang maging ganyan! Nalipas din ang lahat ng problema. Kasalanan ko ang lahat. Huwag kang umatungal dyan. Okay ka lang? Oo naman. At saka huwag kang assuming. Pagkatid ko sa'yo sa ospital, bumalik ako. Marami pa namang oras eh. Pero hindi ako nag-exam. Pero, kung hindi dahil sa akin, hindi ka mauhulog sa hagdan at hindi sasakit ang tiyan mo. At hindi ka rin malilate. Ako talagang malas sa buhay mo eh. Sorry talaga. Kaya alis na lang ako sa inyo. Huwag mo ako pipigilan. Huwag mo ako pipigilan. Yuan Changshin. Mukhang ikaw ang pinakamalaking pagkakamali ko. Pero, naging masaya naman ako. Ang gusto ng lahat manahin yung company ni Daddy. Pero bibiguin ko silang lahat. For the first time, alam ko ng direksyon na gusto kong puntahan. Pero bakit nasasaktan ako? Kasi, Jishu, considerate kang tao eh. Yung pagtupad sa sariling pangarap, pagiging selfish yun minsan. Kagaya mo na lang na mataas ang expectation ng lahat. Selfishness yun sa part nila. Pero, mahirap kasi yun eh. Kaya, kung meron ka mang gustong gawin, gawin mo na lang. Tutal naman, nandito ako para umalalay. Kung di dahil sa'yo, siguradong mahihirapan ako. Habang buhay kong papasanin yung expectations ng ibang tao sa akin. Kaya kahit malabo pa ang lahat, gusto ko nang sabihin, maraming salamat. Kaya, kung kailangan mo ng tulong sa paglilipat, sabihin mo lang sa akin. Ha? Huh? Teka, sandali lang! Ang totoo niya, nahihirapan ako maghanap ng bahay eh. Baka kailangan ko pa ng konti pang panahon bago lumipat, kahit ilang araw lang. Ikaw, sa university ka papasok after graduation? Hindi ko alam kung ako bang naging inspiration niya. Pero nagdesisyon talaga si Jishu na gawin ang gusto niya.
siya ng matataas na grades, kaya nakapasok siya sa Dunang University of Technology. Ako naman, dahil ginagaya ko siya, sinuwerte rin ako makapasok sa Dunang University. Nakahanda na ako sa magiging college life ko. Oh, ito na ba talaga yun? Sa lahat ng college sa university na to, ito niya yata ang pinakamukhang ghost town. Sa itsura pa lang ng department na yun, walang dudang ito ang pang-class F ng university. Pero at least lahat tayo pantay-pantay na kumakain sa cafeteria. Jean! Ang akala ko ba intern ka ngayon sa hotel? Oo, ang kaso kailangan ko pa kasi mag-practice ng English eh. Hotel kasi yun. Pero okay lang yun. Dahil simula sa araw na to, dito na ako magtatrabaho. Wow! Pwedeng pakibilisan. Gutom na ako eh. Ay, Next time, maghangaw tayo. Yung order ng babaeng yun din ang gusto ko. Oh, tama na yan para sa'yo. Okay? Next! ay. Alam mo ba kung saan na ngayon nakatira si Jiang Jishu? Matagal ko nang hindi nakikita si Jishu. Talaga? Tsaka wala pa ako naririnig na bago tungkol sa kanya. Sundan ko kaya siya pagkatapos ng klase niya. Wag. Magmumukha kang stalker. Naman ko sa internet kung saan siya nagtatrabaho. Talaga? Uy, pinagkakaguluhan niyo dyan, ha? Wow! Siya Sisu! Ano ka gagaling sa dito, ha? Oo. Baby, ba't ako hindi niya panganinitian? Pero ngayon ngiting-ngiti siya dahil lang sa isang biit. Ibig sabihin lamang pa sa akin ng baboy at aso. Oh, ayun Ano kaya kung makakapasok? Dali, kainin mo na. Kain na. Kain na. Nasaan ang pet mo? Vertebrates lang ang tinatanggap dito. Vertebrates? Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin nun umalis ka na. Pero bakit naman? Hindi mo ba titig... Pantay-pantay lang ang lahat, di ba? Pati ba mga hayop may class F din? Gamutin mo na siya. May sakit si Mau Mau, oh. Okay, ano bang sakit niya? Love sickness. Ay, ibig ko sabihin, limb sickness. Kulang siya ng paa. 6 lang naman talaga ang paa ng caterpillar eh. Yung iba mga pseudopod yun. Mukha yatang wala kang ganong alam tungkol sa pet mo. Name, age, at medical history niya. Siya si Mau Mau. Ang real name, Yu Wenre. Ang edad, mga 3 araw. Pero kanina nalagay sa panganib ang buhay niya. Anong huling kinain ng pet mo? Oo nga. Ano ba yung huli mong kinain? Kumakain ka ba ng mabuti? Kumusta ang hygiene ng pet mo? Oo nga. Kumusta naman bang tinitirhan mo? Maayos naman ba? Yuen Shangqin, may 30 seconds ka lang. Nakikita mo bang marami pang nakapila sa labas? Ay, okay, sige. Mukha namang maayos ang lagay mo. Mabuti naman. Sige, aalis na ako. Teka. Alagahan mo yan si Yuen Re. Lalo ng sarili mo. Pag malusog ang may-ari, masaya rin ang pet. Oo, sige. Aalagaan mo rin ang sarili mo, ah. Mau Mau, sa susunod na natin dadalawin uli ang papa mo, ah. Si Xiaohe? Akala ko ba nag-aaral na siya sa US? Baka hindi siya tumuloy doon dahil kay Jishu. Tama. Malamang hindi rin siya kinontak ni Jishu. Nandyan ka na pala. Nagdala ko ng dinner. Sorry ha, kanina ka pa? Hindi naman. Tara na sa loob. Mukhang napagod ka.
ibig mong sabihin? Nagli-live-in na sila. Shang-Chin! Valentine's Day ngayon. Ba't tayo nandito? Ang akala ko manonood tayo ng sine. Jishu, salamat ha dahil sinamahan mo akong mag-hiking. Okay lang, para naman makabawi ako sa'yo. Ang ganda rito, no? Shang-Chin, nandito ko ba para lang sundan ng lalaking yon? Shh, huwag ka maingay. Malamang nag-movie marathon lang sila. Nung gabing yon, habang kumakain ng snails. Isang babae at lalaki, magkasama magdamag habang kumakain lang ng snails? Talagang dinala niya pa sa gubat si Jishu, ah. Shang-Chin! Pwes hindi siya magtatagumpay. Jishu, sandali lang. Pakicheck mo nga kung may dumi yung ulo ko. Totoo bang nag-slow-mo sila? Ang ginaw naman! Jin, pwede ba magpaka-mature ka rin kagaya ko? Nasa likod mo lang yung switch, oh! Ay! Nasa likod mo yung switch! Yan, okay na. Yuan Shang-Chin. Bakit nandito ka? Tignan mo nga naman, no? Nandito rin pala kayo. Jin, ang galing, no? Nandito rin pala silang dalawa. Ay, teka! Yun na siguro si Gong Xiao, eh. Sa picture lang pala siya maganda, hindi masyado sa personal. Oh, ito na! Ito na yung lugar na nabasa ko sa internet. Alam niyo bang maraming pumupuntang mag-boyfriend dito para sa isang smooth na relasyon? Teka, kunan ko kayo ng picture, ha? Sige, sige. Ang layo niyo naman sa isa't isa. Kompras ng konti. Sige na, konting lapit pa. Tama na to, okay na yan. Dali na, huwag na kayong mahiya. Konting sige lapit na. lang. Ay. Hay nako, 1, 2, 3. Ang galing, ha? Okay, isa pa. Cheek to cheek naman. Huh? Sige na, para mas sweet tingnan. Sige na. Yan, lumapit ka sa kanya, Jean. Nice! O, Jean, ihag mo naman siya. Ihag mo siya naman sa likod. Ang cute yung dalawa. 1, 2, 3. Ang cute talaga. Pero ang alam ko, meron ding sikat na kwento tukol sa lugar na to eh. Dati raw isang pamilya mula sa bayan ang bigla nilang nawala. Matapos ang ilang araw, nakitang patay yung 3 miyembro ng pamilya sa bahay nila. Walang sino man nakakaalam kung ano bang nangyari doon. Matapos yung nangyari, kapag gabi raw, may mga nakakakita pa sa silhouette nila. Hindi nagtagal, pinademolish yung bahay. At ang alam ko, ito yung mismo lugar na. Tara, Xiaoe. Tayo naman mag-picture. Total Valentine's Day. Okay lang yan, huwag kang matakot. Halika. Shang-Chin! Tinan mo, oh. Sinadya ko talaga magdala nito. Matutuwa ang papa mo pag binigay mo to sa kanya. Gumagawa kami ngayon ng bagong dishes, eh. Talaga? Matagal ko nang naiisip na kulang kami ng dessert, eh. Pwede namin itong gamitin. Alright, tuturuan din kita. Pangarap ko talagang maging isang chef, eh. Tutuparin ko yun. After mag-asawa. Jishu, mukhang talo ka niya sa pagiging romantic, ha? Hindi na kailangan kasi magaling na magluto yung gusto ko eh. At saka matalino pa. So, ang dinedate ngayon ni Shang-Chin, ako yun. Hindi ikaw. Tara, sumakay tayo sa tricycle pababa ng bundok. Sir, naka-leather jacket ka habang nasa bundok. Ay. Uy, kuya. Pagkasakay dito nung kasama kong babae, bilisan mo yung pagpapatakbo mo, ha? At kahit anong mangyari, huwag akong lilingon. Tama ba? Oo, tama ka!
Bahala ka na, ha? Kailangan talaga mag-invest sa pagmamahal. Kapit! Teka, nasan si Ajin? Bakit tayo na lang nandito? Anong ginagawa mo rito? Masakit na yung paa ko eh, kaya naupo muna ako sandali. Aray! Sandali, kuya! Kahit na anong mangyari, hindi ako dapat na lumingon. Eto na, mas mabilis pa to! Shamjin! Bakit ba Sandali, Shamjin! Nandito na rin lang tayo. Meron ka bang gustong puntahan? Bakit mo ako sinundan dito? Ha? Oh, Hindi ka makakatakas. nakita ko kayo ni Xiaohe na magkasama sa bahay. Imposibleng nagkwentuhan lang kayo magdamag. Ang kaso hindi ako kumbinsido na kayong dalawa na nga. Kaya wala akong choice. Naalala mo ba yung batang may cancer na nakilala ko sa Boston? Yung batang binanggit mo sa speech mo? Pero di ba inimbento mo lang siya? Hindi ko inimbento yun. Talaga nagkakilala kami sa isang swimming event. Iba nga lang yung ending ng kwento ko sa tunay na nangyari. May nalunod na bata! Tulong! Tulungan niyo kami! Yun ang unang beses na naramdaman ko yun. Sa mundong to, may mga bagay talagang hindi mo kontrolado. Padaan Boss, kami. ako nang bahala Kailangan ng dyan. stretcher dito. 2, 3, 1, 2, Sige lang, hindi siya humihinga eh. 1, 2, 3. Ayan na! Good girl. Safe ka na. Siyang nagligtas sa'yo. Excuse me, Totoo yung kwento ni Nana. Tapos saka ako pumunta sa Boston. Gusto kasi ng company ni Daddy na makipagtulungan sa isang pediatric hospital. Maraming pwedeng gawin ng isang babae at lalaki sa buong magdamag. Gaya halimbawa ng paghihintay hanggang madaling araw kasi tanghali nun sa Boston. Tapos tsaka kami mag-video conference. Pinag-usapan namin yung mga kakailanganin na makakatulong sa bone cancer ni Nana para mabawasan ng konti yung nararamdaman niyang sakit. Buti na lang nakilala ka ni Nana. Jishu, dahil isa kang henyo, sa tingin ko pwede kang maging magaling na doktor. Kaya ayoko manahin ng panta kasi mas gusto ko nga sana maging doktor. Alam mo, ikaw ang unang taong nakaalam nun. Jishu, pag naging doktor ka, magiging nurse naman ako. Base sa skills mo, parang mas qualified kang maging embalsamador. Mukhang posible nga yun. Kaso takot ako sa multo eh. Kaya gagawin ko yun ng mabilisan. Ang ganda nitong lawa. Pag may nakakita kaya sa atin, iisipin nila na boyfriend kita. Mukhang hindi mo rin alam na hindi ito pinupuntahan ng mag-boyfriend. Huh? Alam mo kasi, sabi nila yung mga mag-boyfriend na pumupunta rito, naghihiwalay din sa huli. Ano? Hoy! Teka! Kumalik ka! Jishu. Sorry.
Alam kong kasalanan ko kaya naiwan tayo ng huling bus. Natrap na tayo sa lugar na to. Wala na tayong choice. Kailangan natin magstay sa Inayon. Xiao Shanli Mei, paano to? Pupunta kami ni Jisoo sa hotel. Sumagot kayo ha, please. Talaga? Basta sundin mo lang yung dating guide, okay? Bye-bye! Magbihis ka na. Maliligo muna ako. Sige. Jisoo, namatay yung ilaw. Gusto mo bang mahiga na? Sige na. Maluwag, oh. May fingerprint sa bumbilya. Ibig sabihin sinadya tong luwagan. Ay! Parang lasing ako ah. Mukha yatang may kung anong pampalasing yung kinain kong noodles. Nahihilo ako. Natakot nga ako habang naliligo. Kasi baka bigla akong matumba. Mababa lang ang alcohol nito. Pag uminom ka nito, lalabas yung alcohol sa ihi mo. At kung sakaling matumba ka, hindi kita tutulungan. Doon muna ako sa labas. Magpalipas ka muna ng kalasingan. Bakit nandito ka sa labas? Di ba sabi ko doon ka lang sa loob? Nasaan ang jacket mo? Sorry. Masyado kasing marumi sa hotel na yun eh. Baka atakihin ka ng allergy. Kaya humingi ako sa isang staff ng malinis na kumot para mas makatulog ka. Tinanggal ko yung sapin natin. Ito na lang. Hindi to marumi. Sige na. Hindi mo na ako iiwan, di ba? Galit ka ba talaga sa akin? Di naman kita iiwan eh. Bumili lang ako ng pagkain kasi baka gutom ka.
Buti na lang. Jishu, balang araw, magkakaroon ka rin ng masayang pamilya. Kung sakaling hindi talaga tayong magkakasama, maipapangako mo ba sa akin? Naaalagaan mo yung babaeng mas magugustuhan mo kaysa sa akin? May makikita ba akong ganun? Ito ang gift mo. Happy Valentine's. Bango na! Shang-Chin! Panaginip lang ba yun? O totoong halik? Hello? Halika na. Oh, dahan-dahan. Go, go. Pasok niyo na yung pasyente. Kaya mo yun, Ali. Lumaban ka. Mami, Jishu, kumusta po si Dad? hindi pa namin alam sa ngayon. Inoobserbahan pa siya ng mga doktor. Paano pong nangyari? Madalas na raw kasi sumasakit ang dibdib ni Ali mula nung nag-away sila ni Jishu. Sinabihan ko na siyang magpa-check up pero hindi sumunod. Kanina bigla na lang siyang hindi makahinga. Tapos nag-collapse. Ayan, kamusta, Doc? Doc, Sa ngayon, stable na ang lagay ng pasyente. As soon as kaya niya na, pooperahan namin siya. salamat, Doc. Masyado sigurong na-stress si Chairman. Marami kasing financial problems ang Panda recently. Nabalitaan na ng shareholders na nangyari. Magme-meeting sila mamaya. Marami pa naman siyang mga problemang kailangan pagdesisyonan. Pupunta ako ron para maghanap ng solusyon. Ma, dito na lang muna kayo, ha? Kung sakaling gawin na nila yung surgery, pakitawagan niyo ako. Sige. Tara. Balae, magsabi ka lang kung kailangan mo ng tulong, ha? Ngayon, wala tayong magagawa kundi maghintay. Shang-Chin, Don't worry, kompleto ang cardiovascular equipment ng ospital namin. Nakahanap na rin kami ng pinakamagaling na cardiologist na gagamot kay Uncle. salamat. Walang anuman. Nalaman ko agad na sinugo dito si Uncle. Don't worry, aalagaan namin siya. Thank you. Kung ganon, iahanda na namin si Chairman for surgery. Buti na lang nandito ka. Oo naman. Basta para sa'yo, walang problema. We're glad you're here. Kung pagbabasehan natin ang kasalukuyang lagay ng kumpanya, di na tayo pwedeng mawala ng investor. Yung pinangako nilang fund sa atin, hindi natupad. Hindi na pwedeng mabawasan yun. Tama yun. Maayos naman ang operation, pero under observation pa rin siya. Kapag nilipat na siya sa general ward, kailangan pa rin bantayan ang pagpapagaling niya. Hindi na siya pwedeng ma-stress. Kung hindi, mas delikado na yung susunod niyang atake.
Matulog ka pa ng konti. Gigisingin na lang kita. Ito, mag-coffee ka. Kumalat na yung tungkol sa pagpapakasal mo kay Miss Gong. Pero wala pang sagot yung PR office. Ikaw na ang bahala. Okay. Bakit nandito ka? Sa tingin mo ba walang payong dito? Pero, paano kung wala ngang payong dito? Gusto lang kitang tulungan. Nag-aalala ka sa'yo eh. Huwag ka na lang gumawa ng kahit na ano. Yun ang makakatulong sa akin. Dahil pinatay mo yung alarm ko, naapektuhan lahat ng sked ko. Alam mo bang di ko naabutan yung visiting hours ng ICU? Sorry, napapagod na ako sa pag-intindi sa'yo. Sana maintindihan mo. Mahirap mag-taxi pag umuulan. Ihahanap ko siya. Huwag mo siya kaya maghintay ng matagal. Itatawag na kita ng taxi. Ano bang nangyayari sa inyo ni Xiaohe? Pag nagpakasal ako kay Xiaohe, masasolve na ang problema ng kumpanya. Pero wala naman yung kinalaman dito eh. Nagkataon na na-realize kong hindi naman talaga siya mahirap mahalin. Jishu, ano bang sinabi sa'yo ng executives na hindi ko alam? Ang pagpapakasal. Dapat gawin yon kasama ang taong mahal mo. Excuse me po. Pwede ko po bang dalawin si Tito sandali? Ito yung sabaw ng buto-buto na niluto ni Papa. Iuwi mo na lang yan. Sa heart condition ni Daddy, hindi pwede sa kanya yung makolesterol na pagkain. Ay, sorry. Sa susunod magdadala ko ng iba. Huwag na. Araw-araw siya pinaghahandaan ni Xiaohe na makakain. Niyaya kitang lumabas kasi baka hindi makatanggi si Daddy dyan sa dala mo ngayon. Tama ka. Mas alam nga ni Xiaohe ang mabuti para kay Tito, hindi tulad ko. Kumusta naman si Xiaohe? Yan lang itatanong mo. Hindi mo ba itatanong kung nagde-date kami? Kung anong tingin ko sa kanya? Kung gusto ko ba siya? Ikaw, kumusta ka naman? Ano naman sa'yo kung okay ako o hindi? Tama ka. Nga pala, siguro wala lang sa'yo. Pero malapit na kaming lumipat. Pagkatapos nun, mahihirapan na tayong magkita. Alagaan mong sarili mo, ha? Hindi naman ako nag-iisa eh.
magkakasal na kami ni Xiaowei. Hindi mo ba yun nabalitaan? Di maganda. Maging masaya sana kayo. Bagay naman talaga kayo eh. Ang buong akala ko nung una, ang pangarap ko sa buhay, yung makasama ka. Pero oras na para bitawan yun. Di ba? Yuan Shang-chin. Gusto kita. Natatandaan ko yun ang sinabi mo sa akin noon. Ang sabi mo pa nga sa akin, hindi ka basta susuko. Totoo yun, di ba? Tama ka. Nagustuhan kita sa loob ng 3 taon. Para akong tanga, di ba? Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, hindi na ako magpapakatanga. Ayos na. Ingat kayo, ha? Ano bang pag-asa na magugustuhan ka rin ng taong nagugustuhan mo? Kung minsan hindi mo rin talaga masasabi. Kasi yung lalaking nagpatingkad sa kulay ng kabataan ko, hanggang ngayon nandito pa rin siya. Kaya lang, nawala nga lang ako sa buhay niya. Yuan Shang-chin! Ikaw na naman! Paano ka ba talaga nakapasa bilang isang nurse kung ganyan ka? Wala naman akong sikreto eh. Basta talagang nag-aral lang ako. Tapos nagpa-cute ako sa department din. Hindi kita pinupuri!
I-check mo na yung ibang pasyente. Hindi, wag! Mas lalo na pilayan tong braso ko dati dahil sa kanya eh. Ako naman, binigyan niya ng maling gamot kaya nag-alboroto ang tiyan ko! Mamamatay tayo lahat dito! Tara na sa labas! Tara na! Tara tayo dito! Bilisan mo! Nakita mo yung epekto mo sa mga pasyente? Pasensya na. Matapos ang ilang buwan, gusto ko sanang sabihin, tuluyan na siyang nawala sa buhay ko simula nung araw na yon. Kaso, ang totoo niyan, hindi ko pa rin mapigil na hindi makibalita tungkol sa kanya. Ang matagal nang nababalitang magkasintahan na sina Jiang Jishu at Gong Xiaohe ay muli nagpakita sa publiko nang dumalo sila sa groundbreaking ceremony ng Joint Pediatric Hospital na tinatayo nila. Ang nababalitang pagpapakasal nila. Dahil sa bawat post tungkol sa kanya, laging nandun yung isang babae sa buhay niya. Minsan hindi ko mapigil na magselos. Pero, ang babaeng yun na nakakapagpangiti kay Jishu. Kagaya ko rin siya. Pareho kami ng lalaking nagustuhan. Nang dahil sa kanya, mula sa pagiging malarobot, natuto si Jishu na makaramdam. Kaya, nagpapasalamat din ako sa babaeng yun. Nasa school siya ngayon para mag-speech. Sandali. Ba't ngayon ko lang ito nalaman? Pupunta ba ako? O hindi? Hindi. Ba't parang may sariling buhay ang mga paa ko? Sa bagay, wala naman akong gagawin eh. Tsaka marami namang tao. Titingin lang ako. Pag nagtago ako sa mga tao, hindi ako mahahalata. Naisip ko lang na dumaan sandali. Sabi nila magsa-speech ka raw. Bakit? Na-cancel yata yung event. Di pa nagsisimula. Long time no see. Kumusta ka na? Okay pa rin naman. Eh si Tito, kumusta na siya? Magaling na ba siya? Oo, okay na siya ngayon. Nakabalik na sa office. Napagkasunduan ng si Yushu magmamana ng company paglaki niya. Total, yun naman ang pangarap ni Yushu eh. Kung ganun, hindi niya ikaw ang magmamana? Matapos ang lahat ng yun, na-realize niya na hindi yun ang gusto ko. At pumayag na siya sa anuman ang gusto kong gawin. Mabuti kung ganun. Kung ganun pala, ano nang balak mong gawin? Nasa med school ako ngayon, Jaya University. Nag-decide akong mag-test ng pagkalipat niyo. Nakapasa ka ba? Pero sa bagay... matalino ka nga pala. Sisiw lang yun sa'yo. Ngayon na bumalik ka rito, anong isi-speech mo? Hindi mo ba alam? Kung ganun, ba't ka pumunta? Nakalimutan ko eh. Basta narinig ko lang kung saan. Magre-ready na ako. Okay naman ba ang relasyon yung dalawa ni Xiaohe?
Wala kami naging relasyon. Hello? Sino yung Babae na bagong girlfriend ng Kuya Jisho mo? Nakita ko yan sa mga post tungkol sa kanya eh. Saan mo naman nakita yon? Matagal nang updated ang last circle of friends ni Kuya Jishu. Ito yung family picture namin nung New Year, oh. Sabagay, malamang sa mga close friends lang. Pinadala to kaya hindi mo nakita. Oh, may pinost siya ngayon. Public! Kilala ko ang babae na to, ah. Ay nako, mga tanga lang na gaya Mo ang hindi makakagets nito, kaya nahihirapan sa'yo si Kuya, eh. Alam niyo bang maraming pumupuntang mag-boyfriend dito para sa isang smooth na relasyon? Pag naging doktor ka, magiging nurse naman ako. For the second time, magbibigay ako ng speech dito. Jishu. Ano kayang binabalak niyong sabihin? Kinakabahan ako. Actually, yung natanggap kong confession dati, yun na yatang pinaka hindi maipaliwanag na love letter na natanggap ko. Mahirap ipaliwanag, gaya mo. Kaya aaminin ko na naguluhan ako. Jiang Jishu! Gusto kita. Nung una, naiirita ako sa'yo. Huwag mo akong tatawagin, ha? Jiang Jishu! Pero hindi ko alam kung bakit hindi ka mawala-wala sa isip ko. Alam mo bang kahit hindi ako mag-aral, magagawa ko pa rin pumasa? Oo, kaya nga, turuan mo na ako. Good luck. Para kang math problem na hindi ko masolve. Lahat ng mga naramdaman ko dahil sa'yo. Hindi ako pamilyar doon. Iuwi mo yan, tapos laban mo. Nagsisisi ako na gustuhan kita. Sisiguruhin kong sa mas matino ko magkakagusto. At ikaw rin ang pinakamahirap na problema ang hinarap ko. Nandito ako para umalalay. Magpapakasal na kami ni Xiaowei. Ang pangarap ko sa buhay, yung makasama ka. Pero oras na para bitawan yun. Di ba? Ang akala ko, lahat ng mga tanong may tamang sagot. Pero nalimutan kong hindi ka kagaya ng mga karaniwang bagay. Sabi mo, bibitawan mo na ako. Pero ngayon ikaw lang nakakaalam na nandito ako. As in, ikaw lang. Ren Xiangqin! Nakita mo yung epekto mo sa mga pasyente? Ano ka ba naman, Xiangqin? Napagalitan na naman si Xiangqin ng head nurse. Tingin ko pag nagpatuloy to, mapipilitan na siyang lumipat ng department. Nakakaawa naman. Dahil nakatayo ka ngayon dito, ibig sabihin gusto mo pa rin ako. Yuan Xiangqin, ako lang ang lalaking mahal mo. Kaya huwag mo sabihin na bibitawan mo na ako. Dahil alam nating hindi mo gagawin yon. Sa buhay na to, alam kong ako lang ang mamahalin mo. Ang tagal-tagal na kitang hinahabol. Hindi ka pa ba sawa? Sawa na. Sawang-sawa. Kaya, magpakasal na tayo. Alam mo bang ibig sabihin ng kasal? Ikaw huwag mong paglalaruan ang damdamin ko. Huwag kang paasa. Oo naman.
ang tanging paraan para hindi ka na mawala sa tabi ko, pagpapakasal. Marry me. 我以为的插曲。 Paano mo naman nalaman na papayag ako? Paano pala kung merong humahabol sa akin at gusto ko rin siya? Magagawa mo ba ako ipagpalit? I miss you, I miss you， 你慢慢的靠近，我承认这是心跳的证明。这次换我走向你，这不是恶作剧，你是我最难解的一道题。 Sandali. Hindi pa nga tayo nakakapag-date. Pero, nag-kiss na tayo ng 3 beses. 4 na. Happy Valentine's. 你是我唯一想要的决定，每一次再一次，你慢慢的靠近，告诉我这是命中的注定，我在这里等着你。
you just love the summer shine? Could it be that you're the one I've been waiting my whole life? Well, in my dreams you're already mine. Wouldn't it be nice if you were to ask me out for a ride before